bones. So, sa susunod na part, pag-usapan natin ang mga sanhi o cause bakit nagkakaroon na ang mga pasyente. Una, sabi nito, tuloy-tuloy wala yung magkawala ng dugo sa regla. So, sabi ka nga kanina ni Dr. Amadore, prone or mas common sa mga babae, lalo lang nagre-regla ng mga babae ang anemia. So, pag masyadong makani ang dugo o nagre-regla, mas prone or mas malaki ang chance na magka-anemia ang isang pasyente. Pangalawa, sabi dito, kakulangan sa nutrisyon o may problema sa absorption ng nutrisyon. So sabi kanina, ni ma'am, iba yung mga kabataan ng mga bata, hindi masyado kumakain ng mga organ na mainis. So pwede yung maging sensitive yun. And pangalawa, may problema sa absorption ng nutrisyon. Halimbawa sa mga pasyente na kailangan sa bituka. So yung mga ayaw na nakakain na nakukuha natin sa supplement or pagkain, na-absorb doon sa ating bituka. Mga pasyente na operahan or pinawasan ng pagkain ng bituka, pwede magkaroon ng problema sa pag-absorb ng iron. Pangatlo is infection. So kung may infection ng isang pasyente, nagkakaproblema ng katawan. Nablabla o naihintok yung pag-absorb din ng iron. So, ano ang mga sintomas? So, ito, i-discuss ni Dr. Amadore. Sige, so ano mga sintomas para wala pa tayong CDC, pero may mga ganito tayong nararamdaman, tapos malakas tayo magregla. So, ano yun ang mga sintomas ng anemia in general, not necessarily iron deficiency. Una, pananakit ng ulo o pagkahilo, syempre, puro yung perfusion natin sa utak o sa brain, no? Pangalawa, mabilis mapagod. Siyempre, ano ba yung pinakatrabaho ng hemoglobin o pulan ng dugo? Ano ba yung primary role nila sa katawan? Sila yung nagdadala ng alin. Very good. Sila yung nagdadala ng oxygen, no? So, i-inhale tayo ng oxygen, pupunta sa baga, susunduin ng pulan ng dugo, yung oxygen sa baga, at i-distribute sa iba't ibang parte ng katawan, no? So, konti yung oxygenated blood na gumagamit sa utak, hindi nila ay nag-hilo, kasi pag-hilo, kung konti yung dumadaan na oxygenated blood sa mga muscles, may fatigue o mabilis mapagod, may pangihina, tapos mabilis na tibok ng puso. Kasi pag mababa po yung pula, nagmamadali yung puso nyo para makapag-distribute ng oxygenated blood sa iba't ibang parte ng katawan. At syempre, yung pinaka-obvious sa lahat, maputla yung balat at ilalim ng mga kuko. So, paano naman natin may iwasan at magagamot yung iron deficiency? So, pag ito ang nararamdaman nga ng pasyente o na sintomas niya, tulad ng mababang hemoglobin o iron at mga nabanggit ni Dr. Amadore, ano na ang gagawin natin? So, una, magpakonsulta sa doktor. Pwede sa amin, sa hematologist, pwede sa primary physician, sa general medicine, or sa inyong OB-GYN. So, magpakonsulta sa doktor kapag may matinding pagdurugo sa regla. Pangalawa, sabi kanina, kakulangan sa nutrisyon. So, mabago tayo, kumain ng pagkain na mayaman sa iron, folate, vitamin B12 at vitamin E. Saan ito nakukuha? Sa karne, isda, munggo, beans, cereals, at daling gulay. So, sa next part ay i-discuss na ng doktor natin dito sa OB-GYN ang mga parameter at mga normal at hindi normal na kontrol ng pagregla ng isang pasyente. Magandang araw po. Ako si Dr. Yang, isang doktor dito sa klinika at sa OB-GYN. So, madalas mga pasyente dito ngayon, yung mga problema sa pagregla. So, sa inyo, napapansin ko na irregular. Pero sa ibang babae, hindi nila alam na yung regular or irregular sa babae na irregular. So, meron tayong classification system na pamakita kung ano ba talaga
durugo. Ang madalas naman ay nagkakaroon ng isang babae na bago pa maging 24 oras. So, madalas siya. Twice a month nagkakaroon or thrice a month nagkakaroon. Abnormal po yun. Pangalawa po, ang tagal ng regla. Ang tagal ng regla ay nasa isang period. Yung period mo, ilang araw siya tumatagal. So, ang normal o regular na tagal ay higit hanggang 8 araw o mas maigit sa 8 araw. Pagkatapos ng 8 araw, ito ay tinatawag na prolonged bleeding or prolonged menstrual bleeding. Pangatlo, ang regularity ng cycle. So, kada buwan, iba-iba ang araw. So, pwede sa 4 na araw lang, pwede sa linggo. So, ang regular, ito ay kaibahan ng pinakamaikli at pinakamahabang cycle ninyo. So, yung normal ay mahigit mas maikli sa 7 hanggang 9 na araw. Pero, irregular at mas 8 hanggang 10 araw. So, sa number dahil lang na ito, depende po ito sa babae. So, wala kaming specific amount na sinasabi sa mga babae. Pero, sa kanila, ilang months ang magagamit sa isang araw, ilang yung regular, ilang magagamit sa isang araw. Yun, ayun sa normal ng pasyente. Pag malakas, ito ay depende sa mga sintomas na sinabi kanina. Sumasakit ang tiyan, sumasakit ang ulo, nanghihina, baka malakas na ang dako ng regla. At ang panglima, intermenstrual bleeding or yung spotting na sinasabi. So, pwede itong mangyari at random or bugso-bugso or pwedeng kada regla, nangyayari siya either sa simula ng regla, bago ng regla, sa gitna ng regla, or sa dulo ng regla. So, yan ang mga klasifikasyon na definition ng pagre-regla sa babae. So, anything na abnormal dyan, usually pinapakonsulta ng babae. So, sa amin, feeling namin, importante sa amin ang menstrual diary. So, lahat ng patients na nagpapakonsulta namin, pinapagawa namin ng menstrual diary para malaman namin kung ano ang regular size ng pasyente. So, iba-iba talaga yan sa pagkada pasyente at walang strict definition. So, para lang maliwanagan kayo sa aming normal sa mga ito po ang makakatulong natin. Thank you so much po, ma'am. So, marami tayong natutunan tungkol sa regla. No? So, some of us ay hindi naman mga nire-regla na. So, pero pwede nyo yan i-share sa inyong mga kamag-anak na nagre-regla pa po, no? So, now, dahil meron kaming 2 questions at meron tayong 2 prizes. Sige. So, para sa mga nakinig, ang unang question, sa anemia, bukod sa 2 yung pwedeng tignan natin sa CBC, no? Kung ano yung mababa. Yung isa yung hematocrit, ano yung isa ka? Sige, ma'am na nakarek. Hemoglobin. Very good. Okay, so, ang next question. So kanina nabanggit ng doctor natin sa OPGY, yung ibang-ibang parameter, paano masasabi na normal o hindi normal yung pagregla. So kanina, ilang araw masasabi na ilang araw masasabi na hindi normal, hindi normal yung tagal ng regla. Sige, si Ma'am na nakapin. Ilang araw po, ma'am, na masasabi na hindi normal yung tagal ng pagre-regla? Lumampas sa 8 days. Tama po ba?
Yes! Yan, so more than 8 days, hindi na po normal ang tagal ng kailan. So, Okay, so I hope marami po kayong natutunan sa iron deficiency anemia. So, ang aming clinic po, kung kayo o ang mga kaibigan nyo or ang anak nyo mayroong anemia, pwede po kayong magkonsulta sa aming clinic sa every first Monday, unang Lunes ng buwan. So, every first Monday of the month, 8 to 11 a.m. sa OPD room 118 to 119. Actually, today, pwede po, no? And sa OP naman po, Pwede po kami yung Monday to Friday. Magpakonsult anytime po. May problema po kayo. Pa-check up lang kayo dito sa counter na bigay po yung okay, thank you so much. So, we request everyone to stay there. Tapos, maka-inform hima, punta po tayo dito para sa